ating sarili, ganun din natin ibigay ng ating kapwa. Kaya ano pa? Yun ang mga halimbawa na nagpapakot. Baldog? Sit down lang, baldog ah. Dito na, tingin na dito, mga bata. Okay? So, ang pinapakitang halimbawa na, hindi pa pinag-aaralan natin. Huwag tayo mahahawa. Baldog! Natahimik kami dito, wala ka. Sabi doon, Kuya Ren, makinig na. Isa pang halimbawa na mahal natin ang ating kapwa. Makinig na po. Makinig na po. Okay. Sabi doon, kung mahal natin ang ating kapwa, hindi natin kukunin yung mga bagay na nasa kanya. Halimbawa, yung mga gamit. Ay, grabe na, huwag na maingay. Okay, kukunin ba natin yung bao? Wow. So, ibig sabihin, nagbabahagi tayo ng mga bagay na meron tayo. Huwag hindi naman tayo matatapos. Ay, si Kuya Dan. Yan. Wala, Kuya Dan. Tayo na. Mabigyan na si Abraham ng kapangyarihan sa pakikibaka. Si Abraham ay sumampang maaga ng kinaumagahan sa dakong kinatatayuan niya sa harap ng Panginoon. Si Abraham ay nagbigay ng magandang halimbawa ng pang-umagang pakikipag-ugnay sa Diyos. Ay ibig sabihin, nagbigay ng ito ang naging halimbawa natin kay Abraham na siya ay maagang nakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang ibig sabihin ng maaga ay yung siya malalim pa ang gabi, siya ay maaaring na bago sumapit ang gabi o maging sa madaling araw o sa mga bandang alas 3 o alas 4 ng umaga, siya ay nagpupunta na, nagsisikap siya na makaniig ang Diyos. At si San Abraham ay lumakad na maaga ng kinamugahan sa dakong kinatatayuan niya sa harap ng Panginoon. Si Abraham ay nagbigay ng magandang halimbawa ng pang-umagang pakikipag-ugnayan. Pansinin natin, siya ay bumangon ng maaga. Ito ay mabuting ugali ng Kristiyano. Kumakailangan natin na maagang bumangon upang makipag-niig. Ito ang sekreto ng pagiging matagumpay na mga anak ng Diyos. Kaya kung tayo ay makikita natin ang mga bagay na dapat natin gawin bilang isang Kristiyano bilang isang mananampalataya, hindi tayo kayang gapiin ng ating mga kaaway. Kaya sabi dito, una, si Abraham ay bumangon ng maaga pa. Ito ay mabuting ugali ng Kristiyano. Pangalawa, mayroong tanging lugar kung saan siya tinatagpo niya ang Diyos. Dapat ay magkaroon din tayo nito. Maaaring doon sa tahimik na lugar na tayo lamang naroon sa ating silid o sa anumang lugar o sa bahay o saan man na mayroong lugar na kung saan ay maaari natin katagpuan ng Diyos, dapat ay magkaroon din tayo nito. Kailangan natin magkaroon nito. Kaya kami nga ng listo,